Ang ating pong word o sermon today is called Abba Father. Ayan. Sino po sa inyo familiar dito sa... Actually, Abba is Aramaic word. Ito po yung ginagamit ng mga Jewish children for their fathers in their homes. Okay, so itong word na Abba is equivalent po ito sa atin today ng Papa, Daddy, or dearest Father. Ayan. So pag binasa mo yung word na Abba, familiar po kayo? Okay, so in the Bible, mababasa po natin itong word na Abba. Again, it's an Aramaic word. Pero at first glance, it seems simple lang, no? Parang Abba lang. Ganon. Alam naman natin, it's the word for Father. Pero alam niyo po ba that it has a deep meaning? At yun po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. Itong Abba, the word Abba, the word Father. Bakit natin ina-express, bakit natin ina-address na Father, yung ating amang Diyos na nasa langit. Whenever we pray to the Father in the name of Jesus and by the power of the Holy Ghost. So, ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay, so again, yung word na Abba is an expression. It has a deep meaning. It conveys tender intimacy. Di ba? Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, pag tinawag mong daddy, di ba? Iba yung di ba? Iba yung dating, di ba? Tatay, ama. Yon. So, it has a deep meaning. It conveys tender intimacy, dependency, and trusting affection. Okay, now, the statement, God is God to everyone, but Father or Abba only to those who believe in Him. Yun po yung ating strong statement na pag-uusapan natin today. Again, ang Diyos ay Diyos sa lahat. Ngunit, siya lamang ay Abba. Siya lamang ay Tatay. Siya lamang ay Father only to those who believe in Him. And it is very accurate summary of the biblical Christian perspective. At i-breakdown po natin ngayong umaga at maintindihan natin kung ano ba talaga ibig sabihin nito at bakit natin ito pinaniniwalaan. Point number one, God is God to everyone. Siya yung tinatawag nating the Creator. And this refers to God or to God's universal sovereignty and relationship as Creator. Okay, gusto ko maintindihan nyo ito po, ulitin ko yung statement natin. And this is a very strong statement. Kaya ko po ito gustong i-share sa inyo ngayong umaga para mas lalo po nating maintindihan kung ano ba yung relasyon na meron tayo sa ating amang Diyos na nasa langit. Maintindihan nyo po, mas lalo ninyong ma-appreciate yung relationship na meron tayo na ibinigay ng Ama para sa atin. God is God to everyone. Siya ay Diyos. Okay. At ngunit, siya lamang ay Ama. Magkaiba po kasi yon. Siya lamang ay Ama only doon sa tumanggap at naniwala sa Kanya. Nagets nyo? Okay. Sabi natin kanina, God is God to everyone because He is the Creator. And this refers to God's universal, general sovereignty and relationship as Creator. Now, the Bible teaches that God created everything and everyone. Tama po ba? Pag binasa natin ng Bible, starting from Genesis chapter 1, chapter 2, makikita natin the story of creation. Okay, tama po ba? Doon natin nababasa, sabi nga, di ba? Sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created. So, merong creator na nag-create. So, God is the creator and universally, yung kanyang pagiging sovereign, pagiging supreme, di ba, bilang Diyos.
Okay, siya yung Diyos. He's God. He's the Creator. So, now, have you ever tried creating something? Kayo ba, meron na kayong na-create na something na masasabi mo o kiniklaim mo yung full ownership and authority? Yun po yung sinasabi natin. Di ba, meron tayo, nag-a-apply tayo ng mga, kung ano-ano mga permits, di ba? Pagka nag-create tayo ng isang business, sinasabi natin, I am the sole owner. Tapos nilalagay mo doon, sole proprietorship. Di ba? Ikaw yung legal owner with full control. Maaring ikaw ay nagsulat ng book, di ba? Maaring ikaw ay nag-compose ng kanta, and then you claim the full authority. You claim the full ownership. At yun po yung sinasabi natin na the right of creation, the Bible teaches that God created everything and everyone. Do you believe that? So, lahat ng nakikita natin sa paligid natin, Diyos ang may likha. At hindi lamang yung mga bagay na nakikita natin, ikaw at ako, according sa Bible, tayo po ay created in the image and likeness of God. Amen po ba? Okay. Now, kaya sabi ko nga, if we were created in the image and likeness of God, and then merong evolution, so tingnan mo yung katabi mo, saan ba naniniwala ka bang kinreate ng Lord dyan sa image niya o sa evolution? Sabi noon, parang may nakita ko, parang evolution nga. De, joke lang po yun. Pero, di ba, ang ating full authority ng ating pong belief ay syempre yung Word of God, the Bible. So, as the Bible says, we were created in God's image and likeness. Amen. So again, lahat ng creation, everything, kinreate, nilikha ng Diyos. Everyone. Okay. As the Creator, He has absolute authority. Kagaya nga po ng tinanong ko sa inyo kanina, have you ever tried na kayo ay mag-create ng something and then you claim the full ownership? Diba? So the same with God. Bilang Creator, He has absolute power. He has absolute authority and ownership over all creation. Kasi nga siya yung lumikha eh. Ibig sabihin, kung tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay pag-aari ng Diyos. Okay. Regardless of whether people acknowledge Him or not. Pag-aari ka ng Diyos. Okay. Regardless kung saan ka pinanganak na bansa, regardless kung ano ang relihiyon mo, if you are part of that creation, meron nag-create sa atin, may nag-create sa'yo, and then, siyempre, kiniklaim ng God, ni God, yung full ownership sa atin. Okay. Sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's. Pag-aari ng Diyos, lahat ng ito. And everything in it, the world and all its people belong to Him. Okay. So, that's the declaration of the Bible, the Word of God. So talagang lahat ito ay pag-aari talaga ng Diyos. At kung ano man ang meron ka ngayon, yan po ay pahiram lang. Amen. Kaya nga pag binasa mo rin ang Bible, talagang inaasahan ng Panginoon yung mga bagay na pinahiram sa atin, yung tinatawag na stewardship. Kaya binibless talaga ng Lord pagka talagang yung stewardship talaga natin sa mga bagay-bagay na pinahiram niya, pinangangalagaan natin. And then the Lord will increase. The Lord will multiply. The Lord will bless. Amen? So malinaw po sa atin yun ha. Ulitin ko. Kasi gusto ko malinaw to eh. Kasi bumabalik-balik tayo dito every Sunday. You may have been a believer, a Christian for 5, 10, 15, 20 years or more. Pero maliwanag ba sa'yo yung relationship mo sa Father? Okay? Now, sabi nga natin kanina, lahat ay pag-aari ng Diyos. Wala kang pag-aari, lahat ito pahiram lang. Even yung buhay natin. Because God is the source of life. Amen po ba? Kasi hindi nga natin ito pag-aari. Anytime pwedeng kunin ng Diyos eh. Anytime pwede tayong tawagin ng langit. Amen. Siya yung may full authority, full ownership, full control. Because He is the Creator. Okay? Now, God is the source of life and there is so-called natural law. Diba? Along the creation, gumawa din ng Diyos ng natural law.
Okay, so again, if you read your Bible, there are so many principles, di ba? Directly comes from God. At actually, it's often so-called the common grace, which applies to everyone. So hindi lamang po siya yung source ng life, there is also called natural law, and there is also a moral conscience. Nag-create din ng Lord ng moral conscience besides the natural law. Pag sinabi mo kasi natural law, ito yung mga principles of life. Di ba? Na alam natin na ito mga bagay na to mali, ito ay kasalanan. That's moral law. That's natural law. Na hindi pwedeng supersede ng batas lang na ginawa ng tao. Okay, now, may tinatawag na moral conscience. Ito, believer or unbeliever, ang work ng Holy Spirit is to convict the world. Naalala ninyo? Di ba? Kahit nung wala ka pa sa Panginoon, ngayon lalo nang nasa Panginoon ka na, di ba, nagkakaroon ka na ng conviction about what is wrong and what is right. Amen. Kung ano yung kasalanan at ano yung hindi kasalanan. Ang sabi ng John chapter 16 verse 8, when He comes, the Holy Spirit, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ang nagre-remind naman sa atin ng tama at saka ng mali. Amen. So yun yung trabaho, yung work ng Holy Spirit sa life natin. Mapa-believer ka o mapa-unbeliever ka. Imagine from the time of salvation, sa time ng salvation, di ba, nandun yung conviction ng Holy Spirit, di ba? Sinasabi niya sa'yo na, okay, tanggapin mo si Jesus. Okay, repent dun sa mga nagawa mong pagkakasala. And God will forgive you. Diba? That's the work of the Holy Spirit. Siya yung nagre-remind sa atin ng tama at saka mali. Okay, so makita natin yung work ng Holy Spirit. At syempre, again, yung creation and the Creator. Tingnan naman natin ang evidence, sabi ng Bible. In Book of Romans, chapter 1, verse 20, sabi po dito, for since the creation of the world, God's invisible qualities, hindi naman natin nakikita ang Diyos eh. Amen? Pero nararamdaman natin. His eternal power and divine nature have been clearly seen. Yung kanyang divine power and divine nature have been clearly seen. Sa papaanong paraan, pastor? Being understood from what has been made so that people are without excuse. So, ito yung ebidensya na meron talagang creator. Okay. Nasabi ng Bible, since the creation, nakikita natin yung ebidensya ng invisible qualities of God, yung kanyang power at saka yung kanyang divine nature sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito at sa labas ng mundong ito. Like for example, the moon, the stars, di ba? The sun. Ibig sabihin nitong Romans 1:20, ang tao daw ay mag-iisip at magtatanong, saan nagmula ang lahat ng to? Amen? Di ba parang pagka nasa gabi ka, wow, ang ganda ng langit, ang ganda ng mga stars, and then mapapaisip ka, saan nagmula ito mga to? Sinong lumikha ng mga ito? Di ba? Yun yung sabi ng Bible na have been clearly seen, being understood from what has been made. Okay? So that people are without excuse. Sabi dito, ang tao magtatanong Now, when it comes to salvation, ang nakakalungkot, pag dumating yung panahon na tinawag na tayo ng Diyos, nakakalungkot po doon sa mga hindi nanampalataya at tumanggap sa Panginoon, siyempre, saan pupunta yung kaluluwa nila? Siyempre, doon sa impyerno. Okay, ito yung ibig sabihin nitong Romans 1:20, na so that people are without excuse. Sinabi na nga dito na it's been clearly seen by the things that have been made. Diba? Na ang tao mag-iisip, saan galing ito mga to? Kaya hindi pala pwedeng mag-excuse ang tao na sabihin niya na walang Diyos. Hindi pwedeng mag-excuse ang tao na
Ay, bakit ganun po? Bakit dito mo ako dadalhin sa impyerno? Hindi ko naman narinig na merong Diyos. Hindi ko naman narinig na walang na merong Diyos o walang Diyos kasi wala naman akong katibayan. But there's an evidence. Pag nakita mo yung sun, nakita mo yung moon, nakita mo yung stars and everything na nasa paligid mo, mag-iisip ka, saan galing lahat ito? So merong lumikha. Amen. Kaya sabi ng Bible, nakakalungkot man so that people are without excuse. Ayan. So in this sense, God is the sovereign or the supreme ruler and judge of all humanity. Ano pa man ang lahi mo, ano man ang relihiyon mo, as long as you are part of God's creation, He is sovereign. Because He is the creator. And we are His creations. So everyone exists. Ito na, church, ha? So what's my point? My point is, everyone exists in a creator-creature relationship with Him. So ibig sabihin, ang ating relasyon sa Diyos ay creator-creature and God is God to everyone. Kaya nga, tinatawag ng tao, mananampalataya o hindi nananampalataya, hindi naniniwala, alam niya na merong Diyos eh. Unless, sabi nga, unless na talagang wala ka talagang pinaniniwala ang Diyos. Pero sabi nga ng Bible, so that people may have no excuse or are without excuse. Okay, so, everyone, ikaw at ako, lahat ng nag-e-exist, ang relasyon natin sa Diyos ay creator-creature relationship. And God is God to everyone. Ibig sabihin, siya ay Diyos ng lahat ng nilalang. Siya ay Diyos ng lahat ng nilikha. Maniwala ka man o hindi. Amen. So that's the relationship. Now, kanina, ang relasyon natin, creator-creation. At ang tawag dyan ay universal relationship natin sa lumikha. Pero dito nagkakaiba. On my second point. Church, mga kapatid, but God, okay, again, kanina ano yung relationship natin sa Diyos? Creator and creature. Yun lang yun. Pero ngayon, bakit sinasabi ng Bible na meron tayong amang Diyos na nasa langit? Bakit meron tayong Aba na nasa langit? Bakit meron tayong Father in heaven? Because God is Father only to those who believe. So yung God o yung creator and creature relationship, hindi lahat ng creature ay nag-believe. So God is Father only to those who believe as the Redeemer. So yun yung requirement. Ang requirement is believe. Okay, so when we say Father, this refers to God's intimate personal relationship as Redeemer. Okay? So nakakasunod po ba tayo? Kaya hindi ko masyadong maiwan muna para mas maunawaan natin kasi dito po tayo papunta sa point na to. Okay. So, His Father or His fatherhood to us ay nagsisimula lamang pag tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Given na nandoon po yung ating relasyon bilang Siya ang Diyos at tayo yung nilikha, pero hindi lahat ng nilikha naniwala. Amen. Pero magiging ama mo lang siya. Binibigyan ka lang niya ng karapatan maging anak at tawagin siyang ama kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Yun po yung pagkakaiba. Okay. So that's the distinction. Ang problema, the problem of sin. The Christian teaching is that rebellion against God has broken the relationship between humanity and God.
it created a barrier of separation. Okay. Nang dahil sa kasalanan, okay, sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, it's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So, while God is still the Creator, church, listen to this, while God is still the Creator, the intimate relationship of man, kasi hanggat ang isang nilikha ay hindi pa tumatanggap at hindi niya pa kinikilala ang Diyos, ang Panginoong Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, ang relasyon pa lang niya sa Diyos ay man and God. Because He is the creature and God is the Creator. Yun lamang ang relasyon. But His only Father, kung maniniwala ka sa Kanya, tatanggapin mo siya. Okay, so yung relationship of man and God was lost. Nawala yun because of sin. Okay, so the solution is through Jesus Christ. Yun yung solution. Ano sinasabi ng Bible? Christianity teaches that Jesus Christ, ang anak ng Diyos, the only begotten Son, came to restore that relationship. Kasi nga na-lost nga yung relationship ng man and God, ng creator-creature relationship. Na-lost yun because of sin. So para ma-restore yung relationship na yon, and more than man and God relationship, nag-offer ngayon ang Father ng father and children, son and daughter relationship through Jesus Christ. Okay, now, the Gospel of John, pag binasa mo ang book of John sa Bible, explains that those who receive Jesus Christ and believe in His name, He gave the right to become children of God. Open your Bible, John chapter 1 verse 12. Ito this is the truth and this is the declaration. Ulitin ko. Ito maganda dito. Nung nilikha tayo ng Diyos, meron tayong kinikilalang tagapaglikha. I am part of His creation. Okay? I am a creature. I am part of God's creation. So kinikilala ko ang Diyos bilang aking tagapaglikha. Amen. Amen po ba? Alam ko may lumikha sa akin. Pag nakita ko ang buwan, nakita ko ang araw, nakita ko nakita kong umuulan, nakita ko lahat na nasa paligid ko, alam ko merong lumikha. At ang relasyon ko sa Diyos noong una ay man and God. Pero this time, nag-offer, kasi na-lost because of sin, yung relationship na yon was lost. So nag-offer ngayon ang Father by giving His only begotten Son, di ba? Jesus Christ as the solution to restore the relationship. At hindi na man and God relationship, but Father and son, and daughter, and children relationship. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, but to all, lahat, maging sino ka man, ano man ang lahi mo, ano man ang kulay mo, saan ka man pinanganak, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, church, this is a very strong statement. Are you ready for this? Lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Magiging anak lang tayo ng Diyos, ang sabi ng John chapter 12, 1 verse 12, to all who believe and accepted. Malinaw po ba? Sabi ko nga, in-offer ng Father, ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak, bugtong na anak na si Jesucristo, na kung sino man ang manampalataya kay Jesus ay maliligtas at ibibilang na isa sa kanyang pamilya. So ang tawag dyan ay adoption through faith. And this is why the term Father becomes appropriate for believers. It's not a natural right. Kasi di ba, pag sinabi natin natural right, ipinanganak ka ng nanay mo. Kung ang apelyido mo ay Ramos, pag ipinanganak ka ng parents mo, meron ka ng natural right. Pero yung ating pagiging anak ng Diyos, ito po ay granted privilege through adoption. Amen?
Hindi ito by natural. Tayo ay inadapt sa pamilya ng Diyos. Ngunit ang requirement natin, kailangan nating mag-believe at mag-accept. Yun po yung sinasabi natin. Hindi po automatic. Yes, we are creations. Diba? Nilikha tayo, pero hindi nangangulugan automatically anak na tayo ng Diyos. Amen po ba? Naintindihan po ba? So magiging anak lang tayo ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12, kung tayo ay maniniwala, mananampalataya, tatanggapin natin yung regalong kaligtasan ng Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. So by placing their faith in Jesus Christ's death and resurrection for the forgiveness of their sins, believers are spiritually adopted into God's family. Ano pa sa Tagalog yung adopted? Inampun, di ba? Inampun tayo, ibinilang tayo, hindi tayo parang sabi nga, may mga naririnig tayo, hindi ako, parang hindi nila ako, ano yung sabing, itinuring na iba. Hindi ako itinuring na iba. Di ba? Kasi hindi naman natural yung ating yung ating pagiging anak. Tayo ay inadapt. Hindi tayo itinuring na iba. Ang sabi ng Galatians chapter 4 and 5, but when the set time had fully come, God sent His Son. Di ba? Nung makita ng Panginoon na ito na ang tamang panahon, ibinigay ng Ama ang Panginoong Jesucristo to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. Ayun, ibinilang tayo, hindi tayo tinuring na iba ng Diyos. Ngunit meron pong requirement. Ang requirement is kailangan tayong manampalataya, tanggapin yung kaligtasan na pinagkaloob o binibigay sa atin. Regalo po yun eh. It's a gift. Gift of salvation na ibinibigay ng Ama sa atin. At doon lamang magsisimula na may bibilang tayo na anak ng Diyos. Amen po ba? Now, remember the prayer of Jesus Christ na itinuro niya sa kanya mga disciples begins with, you remember, Our Father, who are in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So that prayer starts with our Father. Diba? Our Father who are in heaven. So again, mga kapatid, this indicates the new intimate relationship available to those who believe. Amen. So, ibig sabihin, the moment you accepted Christ, the moment you believe, church, binigyan ka na ng right, binigyan ka na ng power bilang anak. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, anak ako ng Diyos. So, again, mga kapatid, lahat ng tao ay nilikha. Meron ba dito? Meron ba dito nga bigla ka na lang lumabas sa, yun, napati sa TV, lumabas sa imburnal, parang, saan galing to? Di ba? Wala eh. Talagang siyempre, by natural right, meron tayong magulang dito sa ibabaw ng lupa. Di ba? Pero yung ating right bilang anak ng Diyos, granted ito through adoption. Yung adoption na yun, nagmumula yun pag ikaw ay nanampalataya. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos na tagapagligtas mo. So, hindi po talaga lahat ay automatically anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, to all who believe, maging sino ka man, and accepted Him, He gave the right to become children of God. The question is, do you believe? Sabi sa Tagalog, ngunit ang lahat ng tumanggap. So may requirement, church. Hindi automatic. Hindi porke ikaw ay nilikha, automatic na kaagad na ikaw ay binilang na pamilya ng Diyos. Ang sabi ng Bible, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, doon pa lamang binibigyan ng karapatan. Maging anak ng Diyos. So, taas nga ang kamay ng mga anak ng Diyos dito. Amen? So, let me give you a helpful analogy. Bigyan natin ng analogy.
yung isang hari at saka kanyang mga people versus the king and his children. Okay Kasi sa isang kaharian, in the kingdom, everyone in the kingdom, siya ang hari. 'Di ba? Nakakapanood ba kayo ng mga ng mga tawag doon, mga monarch na mga kingdom na mga movies, madalas yan sa mga sa mga Korean na mga 'di ba? Doon makakita ka doon. So, I'll give you a very helpful analogy. The king, yung hari, at saka yung kanyang mga nasasakupang mga tao, at saka yung king, at saka yung kanyang mga anak. Okay. Siyempre, imagine of a powerful king. Imagine mo mayroong isang powerful king. And to everyone in the kingdom, he is the king. Tama? Siya yung hari doon sa kingdom na yon. At yung mga tao doon, subject sa kanya yon. They are his people. And siyempre, bilang hari, he provides laws, he provides protection and order for them all. At siyempre, they owe him their allegiance and obedience. Yun naman yung gagawin ng mga tao. And this is like God being God to everyone. Nakita niyo yung analogy bilang hari, subject sa kanya yung mga people kasi siya yung hari doon sa kingdom. Okay, at walang pinagkaiba yan bilang Diyos din to being God to everyone. Di ba? Ang Diyos naglikha, gumawa siya ng mga natural laws, di ba? Gumawa siya ng mga principles, di ba? Kumbaga sa bayan natin, sa isang bansa, may mga tinatawag na mga constitution and everything or whatever. So, ito yung pagkakahalintulad. Okay. Dahil siya ay hari, okay, and they are his people, the king provide laws, protection, and order for them all. Okay. However, itong hari na to is only a father to his own children. Tama. Di ba? Pag nanood ka ng mga telenovela, siya ay hari sa kanilang kingdom, pero siya naman din ay tatay sa kanyang sariling mga anak. Amen? Siya ay tatay with his own children. So, bilang mga anak, they have a unique, intimate, favorable, and privileged relationship with the king. Ano yung mga privilege ng tunay na anak? Ibig sabihin, anong pribilehiyo ng mga anak kaysa lang doon sa mga mamamayan? Siyempre, pag ikaw ay anak ng hari, makakapasok ka doon sa kwarto niya. Di ba? Pwede ba hindi katulad pag ikaw ay lamang isang mamamayan. Say for example, ikaw ay pupunta sa presidente, kung ikaw lamang ay mamamayan, ordinaryong Pilipino, magpapalista ka pa. Di ba? Magpapaalam, magpapa-schedule para ma-meet mo yung presidente o yung hari. Pero ang pribileyo mo bilang anak, you can come to him boldly with confidence. And you can call him Abba. Di ba? You can call him Papa. Daddy, though he's king sa kanyang kingdom, pero ikaw bilang anak, meron kang privilege na tawagin siyang daddy. And that's different. This intimate relationship is not automatically granted to every people. It is reserved for his family. At hindi lang yon. Sino tagapagmana? Siyempre yung pamilya niya, yung anak niya. Diba? Pwede ba niyang unahin yung, siyempre, even he's the king or presidente ng isang bansa o sa isang kingdom, siyempre, priority niya pa rin yung kanyang mga anak, pamilya. And this is like, again, this is like God being Father only to those who are brought into His family through faith in Jesus Christ. Nagets nyo? Yung analogy, di ba? Sabi ko kanina, God is God to everyone. He's king into His kingdom. Pero, ibang usapan yung karapatan nating tawagin siya ng Father God. Iba yung tawagin natin siyang Papa. Iba yung tawagin natin siyang Daddy. Kasi binigyan tayo ng karapatan bilang anak. At yung pagiging anak natin, nakuha natin yon through adoption. So in summary, from standard Christian theological perspective, God is God to all by virtue of being the sovereign, supreme creator. Siya talaga yung God Di ba? He's God to everyone. Diyos siya, ano pa man ang kulay mo, ano pa man ang lahi mo, Diyos siya dahil siya yung naglikha sa atin.
But God is only a Father to those who believe by virtue of being their Redeemer and through the spiritual adoption made possible by faith in Jesus Christ. Amen? At wala pong ibang daan patungo sa Ama. Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, sabi ni Jesus, the truth and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Wala pong ibang way talaga. Talagang kikilalanin natin ang Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Tatanggapin talaga natin yung regalo niya talagang salvation na ino-offer sa atin through Jesus Christ. So, again, mga kapatid, God is God to all by virtue of being sovereign creator. Ito yung, wag po siyang magmimix sa, He is God, but only Father. Okay? Only Father to those who believe. Lahat po ba dito ay tumanggap at naniwala na sa Panginoong Kristo? So, therefore, meron kang karapatan na tumawag ng Papa, Abba, Father. Hindi pala lahat yon ay binigyan ng karapatan. Even you are creature, even you're part of creation, pero binigyan lang ng karapatan kung tatanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas mo. So God is God to all by virtue of being sovereign creator. But God is only a Father to those who believe by virtue of being their Redeemer and through the spiritual adoption made possible by faith in Jesus Christ. So, therefore, this represents a shift. Mga kapatid, okay, Pastor, ano yung point? The point is, it represents a shift from a universal creator-creation relationship. Dati ang relasyon lang natin, creator-creation relationship. So, this represents a shift. Kailangan magkaroon ng shift to a personal, intimate, man and Father-God relationship. This is no longer man and God. This is about man, tayo, mga creations, and Father-God relationship. Diba? Kasi iba pa kapatid, iba yung iba yung alam mong Diyos siya yung creator. Pero iba rin yung alam mo, may tatay ka na nasa langit. The creator. Amen? So, this is very accurate. Biblical Christian perspective. In book of Romans chapter 8 verse 15 says, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now, we can call Him Abba, Father. Wow, napakasarap po. Every time na ikaw ay tatawag sa Ama, ikaw ay mananalangin, napakasarap na tawagin siyang Ama, Father. Di ba? Kaya, di ba, tinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples, kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama naming Diyos na nasa langit. Hindi niya sinabing, sabihin niyo lang na Diyos. But He is God. Given po yun eh. Pero iba kasi yung alam mo na hindi lamang siya Diyos natin, siya rin yung ating Ama na nasa langit. Okay, sabi ko po sa inyo kanina, pag nabasa mo sa Bible, itong Romans 8:15 na to, pag nabasa mo yung word na Abba, at first glance, it seems parang simple lang, Abba. Pero alam nyo ba na it has a deep meaning. It's an expression. Actually, ito yung ginagamit ng mga bata, yung mga Jewish children, para sa kanilang tatay, nung unang panahon. And it represents a deep, intimate relationship. Diba? Yung tawagin mo siyang Papa, tawagin mo Daddy or dearest Father, diba? Yung nandoon yung dependency and trusting affection. Ito yung klase ng pagtawag sa tatay na yung alam mo yung ikaw ay nagka-cry out ka for help, diba? Naglalambing ka, diba? Sino dito yung diba? Pagka naglalambing ka sa tatay mo, diba? Daddy, diba? Pasalubong. Daddy, saan ka na? Ako, lagi ako nakaka-receive niyan. Saan ka na? Pasalubong. Daddy, baka naman di ba? Parang yung lambing, iba kasi. Iba yung lambing na alam mo na meron kang Ama. O lalo na yung Amang Diyos na nasa langit. So the deepest meaning of Abba is revealed in how Jesus used it.
Diba? Doon na-reveal kung paano ginamit ni Jesus yung word na Abba. It signaled a relationship that was uniquely close and personal. Iba kasi pagka ang pagkakakilala mo lang sa Kanya ay Diyos, parang hindi masyadong intimate yung di ba? Yung expression, hindi masyadong intimate yung relationship. Pero pag tinawag mo ang Diyos na Father, di ba? It bridges the deepest intimacy with the highest reverence. And this is where the meaning of Abba Father becomes personal for the believers. We are not merely permitted to use a formal title, yung Father. We are invited to share in Jesus' own relationship with the Father. So yung basis for confidence and security, alam natin nandun. Kasi alam ko meron akong amang Diyos na nasa langit. And it is not by nature na ang Diyos, na ang Ama ay nagpabaya sa kanyang mga anak. Meron ba? So kung meron man dito sa ibabaw ng lupa, pero ibahin natin ang Ama nating nasa langit. If God is our Abba, we can approach Him with confidence. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, di ba? But not in our own worthiness. Kasi, Pastor, hindi ako makalapit sa Abba kasi I'm not worthy. Hindi yun ang worthiness natin. It's not our own worthiness, but in our status as beloved children. Di ba? Mahal tayo, anak. Diba? Ibinilang tayong pamilya ng Diyos. Our security rests not on our performance. Kasi, Pastor, lagi akong sablay. Well, I don't care. Hindi naman tayo binigyan ng worthiness na tawagin siyang Father because of our performance. Diba? Yung worthiness natin is because of His unchanging love. Yung kanyang unchanging grace. Hebrews chapter 4 verse 16 says, you can come to God boldly with confidence in the throne of His grace. Ito yung sinasabi ko kaninang analogy ng king and his people and king and his children. Bilang mga anak, we can come to Him boldly. Na-imagine nyo ba yon? Yung you can come to Him boldly with confidence. Pwede kang pumasok sa kwarto. Hindi na nga kumakatok. Di ba yung mga anak? Mami, Daddy. Di ba? Subukan mo, kayong mga anak, subukan nyo, pasok kayo sa kabilang bahay, magbukas kayo ng rep bigla. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede, magagalit sa'yo. Binigyan ko lang ng analogy, yung boldly with confidence. Pwede tayong lumapit sa Ama, boldly with confidence, in the throne of His grace, because He's our Father. Di ba? Anak kayo. Gusto ko maintindihan natin mga kapatid, na anak tayo ng Diyos. And God has given us this privilege. Amen? God has given us this privilege. So, yung end of orphanhood. Alam nyo, isang mahirap kasi sa atin. Maramdaman ang pag-ibig ng Ama. Especially pag hindi ka nakaranas ng pag-ibig ng iyong Ama dito sa ibabaw ng lupa. And I have witnessed and I have encountered people na sabi niya, ang hirap, hindi ko ma-express yung pag-ibig ng Ama kasi hindi naman ako nakaranas ng pag-ibig ng isang tatay. Sinilang ako, wala na yung tatay ko eh. Diba? Tatay ko nga, medyo medyo salbahe yung tatay ko, hindi ako nakaranas ng pagmamahal niya. Pero ibahin mo si Lord. Ibahin mo si Lord. He is Father to the fatherless. Diba? It's the end of the orphanhood. Yung diba, kung ikaw man ay iniwan, ang tatay nating nasa langit, kailanman hindi ka iwanan. Amen? Kasi yung puso natin, kadalasan, nararamdaman natin yung spiritual orphanhood. A sense of being alone. Nararamdaman natin yung unloved. At kailangan pa nating i-prove yung sarili natin para tayo mahalin. But Abba, Father, is the healing of that wound. Amen? The healing of that wound. At ano ang sagot, church? It answers the core question, ano ba talaga ang identity ko? Sino ba talaga ako sa Diyos? Sino ba ako talaga sa Ama kong nasa langit? Alam niyo po ang sagot doon? Ikaw ay dearly loved
child of God. Amen. Wonderfully made. Wow. Di ba? Wonderfully made. Kaya mga kapatid, lagi mong tatandaan, you are not facing this world alone. Tapos na yung orphanhood. Ikaw ay ibinilang ng anak ng Diyos. You have a perfect, loving, and powerful Father in heaven who holds you in His hands. Alam niya pangalan mo. He hears your heart and He is for you. Dapat doon ka nagre-rest sa truth na yon today. The question is, do you believe?